Mga kaupak, parang roller coaster ang nangyayari ngayon sa ating Senado. Alam nyo kung bakit ka pa? Di ba, kailan lang, siguro a month ago lang, nakita nyo naman ang Pangulo ng Senado na Jesus Escudero ay siya ang nakaupo. Kumbaga na-re-elect siya, na-continue yung support sa kanya. Dahil yan sa tinatawag na Duterte Black Senado. Ngayon mga kaupak, hindi naman natin sa kaalaman ng lahat na ang Senado, sa konstitusyon, co-equal balance sila ng mga executive katulad ng Kongreso, Senado, Supreme Court at saka Malacanang. Co-equal body sila. Ngayon mga kaupak, ang naging galaw ni Escudero nung siya ay na-elect bilang panibagong Senate President ng continue sa nakaraan niya, parang nag-iba. Parang out siya. Yan mga kaupak, di ba? Parang roller coaster dahil ang Pangulo na-re-esteem o na-continue yung kanyang nung nakaraan Congress, halimbawa 21 Congress, 22 Congress, kumbaga na-continue siya. Hindi ko lang kung kabisado kung pang ilang Congress na ito ngayon, no? So, bihira ang ganyan. Pero dahil si Escudero, na-maintain niya yung usapin sa kanyang posisyon dyan sa Senado. Ang nangyari lang mga kaupak, ang naging galaw ni Escudero, parang pro Duterte siya ngayon. Kumbaga yung Malacanang na hindi nakikialam sa kanya, kumbaga ina-avoid niya yung mga usapin. Syempre hindi naman natin ano kaalaman ng iba, ano ka tawag doon, yung hindi naman lingid sa kaalaman ng iba na talagang kapag ikaw ay although equal balance sila katulad ng sinabi ko, pero hindi naman lingid sa kaalaman natin kapag ang ganyan ay kumukontra ka sa pinakamataas na posisyon, talagang mapapatalsi ka. Kasi kahit anong mangyari, although sinasabi natin equal body ang executive at saka ang legislative at saka ang Supreme Court. Pero, mga kaupak, iba pa rin ang kapangyarihan ng presidente. Most powerful sa apat na sangay ng ating gobyerno. Pero ngayon mga kaupak, ang nangyari, buwan lang napatalsik si Escudero at ang iilan na senador na 5 I guess or 6 ay biglang lumipat. O alam nyo na, alam mo naman sa politika wala namang permanenteng kaibigan dyan, ano? Kasi yung iba dyan ang hinahabol hindi talaga public service kundi ang kanilang pansariling interes. Gusto niyo ba malaman kung sino yung lumipat? Yung isa sa pinakamayaman ang nanay na dati rin kong senador. Naku, lumipat sila bigla. Kasi may interest din sila sa kanilang mga negosyo. So ngayon mga kaupak, siyempre kung doon nga naman sila mapupunta sa kabila, di baka, alam mo na, meron din sila mga kaso na pending, katulad ng tulay na bumagsak, katulad ng sa tubig, na sila ang concessionaire, sila rin ang may-ari. Anak ko mga kaupak, gusto nyo ba maungkat yan? Kaya ang nangyari ng mga kaupak, nabaliktad. Ang naging Senate President, si Vicente Soto. At saka, ang naging majority mga kaupak, si Lacson, na siya ngayon ang Blue Ribbon Committee na dati hawak ni Margolita nga nag-iimbestiga sa flood control scandal. Tama ba? Yun, ayun mga kaupak na ko. Mukhang sa lakad, sa takbo pala. Parang excited ako. Sa takbo pala ng investigation, lumalabas na karamihan sa Duterte Black. Hindi makaramihan, pero ang dami doon sila nasasangkot ngayon doon sa usapin sa flood control. Naku, makaupak. Kaya na mangyayari, iniisip ng mga tao, yung mga nakasubaybay sa politika, ano bang mangyayari? Kasi sa susunod, hindi natin asahan, no? Napapalapit na kung sakali na maglabas ng panibagong impeachment kay Sara Duterte, according doon sa inilabas ng Supreme Court na kanilang last verdict na sa January or February maaari na mag-file ng panibagong impeachment laban kay Sara. Ngayon mga kaupak, sa batas, kapag ang 24 senator ay bumuto na hindi ma-impeach si Sara,
9 lang, no? Hindi kailangan majority. Automatic na mapapawalan sala ang Vice President. Halimbawa, may bumuto lang na 9 na senador. Ibig sabihin, acquitted ang Vice President. Kasi mga kaupak, hindi natin na talagang si Sara Duterte may impeach dahil sa dami niyang kaso na kinakaharap at marami siyang mga dapat ipaliwanag na hindi maipaliwanag sa Kongreso. Kaya ngayon, ang mga kalaban sa politika, syempre, hahabulin talaga yan si Sara Duterte. Dahil si Sara, isa sa mga banta sa 2028. Although, hindi yun sure, no? Kasi dati, maaari sure na manalo siya dahil magkatandim pa ang maka-BBM at saka Duterte. Pero ngayon, naghiwalay na sila. Malabo na sila mangyari. Pero, alam mo mga kalaban sa politika, mga tuso. Naninigurado sila na hindi makaupo si Sara. Kasi alam na nila ang mangyayari. Maski si Pangulong Marcos, hindi papayag at saka si Romualdez na maupo si Sara sa 2020. Ay naku mga kapak, hindi man nila yan sinasabi, pero yun ang nakikita ko. So ngayon mga kapak, kung sakasakali na magkaroon ulit ng impeachment dyan sa Senado, iilan na lang yung senador. Kasi mga kaupak, may mga ulat ngayon na naka-hide yung mga aarestuhin na 2 senador. So, ang isip ng mga tao, baka ito ay si Bongo at saka si Bato. Sila yung naka-hide doon sa mga lumalabas na unofficial document na sinasabi galing sa ICC. Dahil ang dalawa na yan ay isa sa mga sangkot, di umano sa mga usapin na kinakaharap ni Pangulong Duterte. Kung kaya si Pangulong Duterte nandyan sa International Criminal Court. Alam niyo mga kaupak, kapag nangyari 2, ilan na lang ang 9, magiging 7 na lang. Sa 7 na yan, hindi na yan enough para ma-acquit si Sara. Pero sabihin na natin, may bumaliktad sa kabila. Pero malabo yan mga kaupak. Kasi naniniwala ako na ang impeachment may kamay dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Hindi ako naniniwala na ang impeachment ay tanging si mga Senado lang ang Kasi kung walang kamay dyan ang Pangulo ng Pilipinas, mga kaupak, tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang pattern ng nangyayari ngayon sa Tapos meron pa mga kaupak, kinasuhan. So, 7 na. 7 yung mawawala kung sakasakali. Kung sakali lang mawawala si maaaresto. Kung sakali lang maaaresto si Bato at saka si Bongo. So, hindi na sila makakabuto kung sakasakali magkaroon ng impeachment si Sara sa Senado. Ang 9, good for acquitted, ay magiging 7 na lang. So, paano yun? Si Estrada at saka si Villanueva. So, magiging 5 na lang sila. At meron pa mga nadadawit sa flood control. Scandal na yan. Talagang meron pang nadadawit. So, ang lalabas mga kaupak, totally, baka ang mangyari 5 na lang o 4 ang maging maka-Duterte na senador dyan sa ating mataas na kapulungan. Kaya ngayon, napaka-excited na mga usapin sa politika. Di ba? Kasi tingnan nyo, si Margoleta, si Remulla, dati yan sila magkaibigan. Sila yung nagtaguyod sa Kongreso noong panahon ni Pangulong Duterte na nadigay ako, nung naipasara ang ABS-CBN. Silang dalawa ang nanguna sa Congress, sa floor Congress, para maipasara ang ABS-CBN. Pero ang katulad na sinasabi ng marami, at hindi lang ako, ang politika, walang permanenteng kaibigan. Ngayon, magkalaban na sila. Kung saan sa mga nakaraan na mga investigation ng flood control, nagdi-debate na sila sa mga usaping legal. Diba? Ngayon, malaking banta si Remulla dahil di umano si Remulla ang gagawin ombudsman ni Pangulong Marcos. Siya kasi ang trusted. Pag nalagay si Remulla sa ombudsman, alam nyo na, hindi rin yan basta-basta natatanggal. Kapag nailoklok ang isang opisyal na impeachable, ay hindi na yan pwede tanggalin ng presidente. Maliban na lang kung ito ay ma-impeach. Pero alam naman natin, katulad ng kasabihan, ang Kongreso talagang
hawak din minsan yan. Madalas hawak ng presidente yan. Kaya yung mga official natin ng gobyerno, mga kaupak, kapag ito ay impeachable, mga constitutional body, katulad ng Supreme Court, Ombudsman, COMELEC, mga impeachable, hindi yan pwede na tanggalin ng Pangulo kapag oras na naitalaga lang. Maliban na lang kung meron yung tinatawag na quo warranto na naitalaga ang isang impeachable offense o constitutional body na hindi mali ang pagkakatalaga, pwede siya habulin ng tinatawag co-equal. May tawag doon yung katulad ng ginamit kay Chief Justice Sereno. Pero kay Chief Justice expert na yun kasi sabi sa bata, isang taon lang pwede mo habulin ang isang constitutional body para bawiin ang kanyang appointment. Pero yung kay lagpas na. Yan ang mangyayari ngayon. Kapag mga constitutional body, pag naitalaga ka ng Pangulo, hindi na yan nababawi. Maliban na lang kung ikaw ay ma-impeach. Naku, napaka-excited mga kaupak. Dahil ang dating magkakaibigan, ngayon magkakalaban na. Dahil sa mga ambisyon nila. Kaya ang flood control, patuloy na iniimbestigahan. Diyan sa Senado at ang mga kaupak, ang nangyayari ngayon, yung flood control, ay talaga naman, nakakalula. Yung mga dating master na gumawa, ay may mga kondisyon. Ang gusto ng Kamaka Duterte, under protection kaagad ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Ang gusto naman ng Department of Justice, although sila yung may right na magpatupad kung ano yung nasa gusto nilang kautusan, isauli muna ang pera. Nakakalula yung pera. Imagine niyo yung mga sasakyan, milyones at saka bilyones, yung pera. Dati ang akala ko yung nilalagay lang sa malita, damit. Ngayon pera na. Alam mo mga kaupak, yung nakikita natin sa loto, na dream ng lahat ng marami na sana one day makapanalo tayo sa loto, kahit ilang milyon lang, barya lang sa mga top official ng Department of DPWH at sa mga official, ang mga mababatas natin, barya lang. Kung titingnan mo, kaupak, ang aral, huwag bumuto na magkakapamilya sa isang bayan. Yung tinatawag natin na dynasty family. Kasi pag nagkaroon ng dynasty family, diyan alam mo na, naglalaban-laban ang mga, hindi pala magkakalaban, kumbaga ang magkakasabwat. Kaya mo, pati si Rebellion, nadamay, although kasama talaga sa investigation. So, ang aral mga kaupak, huwag bumuto ng iisang politiko sa isang bayan. Dapat, iba yung mayor, iba yung congressman, para mayroong nagbabantay sa ating kaban ng bayan. Kumbaga may check and balance, kasi mahirap yung nanay mo, congressman, tatay mo, vice mayor, gobernador, tapos kayo. Di ba? Walang check and balance at saka walang competence sa public service dahil hindi mo machichi kasi magkakamag-anak kayo. Kaya, wag boboto ng family dynasty.